Hello mga ka-crafty! Kamusta? Nagpaplano ka ba mag-cosplay ng bagong form ng The Herta? Baka makatulong sa iyo ang video na ito, kaya panoorin mo. Ang part na papakita ko sa inyo ay kung paano ko ginawa ang kanyang witch hat. Magsisimula muna tayo sa kanyang base. Gagamit tayo dito ng EVA foam na 3mm lang ang kapal para maging stiff ang ating hat at hindi rin ganun kakapal. Kukunin lang natin dito yung diameter na gusto natin kung gaano siya kalaki. Pati na rin yung size ng kanyang ulo. Huwag niyo kakalimutan na maglagay ng allowance dahil kailangan nito ng mas malaking diameter for the head para sumakto siya maipasok sa ulo kasama yung kanyang wig. Dito may mga ginawa akong mga trial and error sa paggawa ng kanyang wigs, lalo na dun sa may triangle part niya. Hindi ko na nga nagawang kuhanan ng video yon, pero makikita nyo sa mga susunod na part kung ano yung form or itsura niya pag naging pattern siya. After nga magawa ang base, ilalatag natin sa tela at saka natin gugupitin. And don't forget the seam allowance. Dito makikita nyo na may dinugtong ako doon sa triangle. Kasi late ko na na-realize na nakabend pala yung hat niya sa dulo. Hindi siya straight lang. And then gagamitan ko siya nitong tela na matagal na dito sa akin yan. So eksakto lang siya dun sa color na kailangan natin. Sa personal, nag-iiba siya ng color. Sobrang tagal ko na nabili yung ano na yan. Parang ginamit ko pa yan kay Xiao. And start na natin gawin yung mga details na kamay. Kung makikita nyo nga ay freehand lang yung pag-pattern ko. Tapos ita-transfer na natin siya dun sa leather. Don't forget na baliktarin yung pattern na ginawa natin para hindi tayo magkamali ng way. Medyo masakit lang sa kamay ang process na to kasi isa-isahin mo talaga siyang ikat. Pero tiyagaan lang din talaga kasi makakarating din tayo dyan. After nga natin magupit lahat to, ipi-place na natin siya sa tamang pwesto niya, ididikit ng kaunting glue, and then tatahiin. After nga tahiin, ito na siya at saka close ko na yung dulo nung may naka-split sa may taas. Dito naman tayo sa part ng ilalim ng kanyang hat. Meron siyang white details. At ganun pa rin, i-freehand natin yung kanyang pattern. Makikita nyo, gagayahin nyo lang din yung diameter nung una, tapos babawasan natin ng 2 to 2.5 inches. Saka natin i-fold at gagawin na yung design. Unahin muna natin i-pattern yung pinaka-base habang hindi pa nakakat yung pattern. After kong gupitin ay nag-proceed na ako dun sa pagkat yung details niya. Pagkatapos niyan, ilalatag ko na siya dun sa leather na ginupit natin nung una. At saka proceed na sa pag-cut ulit. Maraming cut ang gagawin natin dito kasi liliit yung details. After nga nitong details, ilalatag na natin siya kung saan siya dapat nakalagay. Isisecure nga natin to ng glue and then proceed sa pagtahi. Kaya ko siya nilalagyan ng glue guys kasi mas madali siyang tahiin. Hindi siya gumagalaw-galaw. Nag-iiba ng place. Ayan. Isa-isahin mo lang tahiin. Matagal lang na process ulit. Then, babalik tayo dito sa triangle. Makikita nyo yung sa kamay, dinugtungan ko to ng leather para magmukha siyang yung diretso sa likod. Ayan, nilagyan ko lang naman ng additional details. Dinikit ko lang din yan, hindi ko na siya tinahay kasi naka-close na yung triangle natin. After nga nito, ay isi-secure na natin yung top at saka yung brown na part. Dito ay pagsasamahin natin yung likod, dapat magkapantay siya, and then saka natin tatahiin. And then i-attach na natin itong may details doon sa kanyang part. Yan. Ganun pa rin, pagdudugtongin, pagpapantayin, at tatahiin. Kapag sa mga curve na ganito, mga bilog-bilog, don't forget na mag-cut ng mga notch. Katulad yan. After nga natin baliktarin, naayusin natin yung mga gilid para magpantay-pantay siya. And then magpo-proceed na tayo sa ating base ulit.
I-close na natin to at i-form na natin siya ng hat. Dito nga ay marami akong ginawang trial and error. Sa dami ng mga pinagkakat ko, bumalik pa rin ako sa dati. Ang ginawa ko lang ay dinugtungan ko siya ng 1 inch sa may ilalim ng triangle. Kaya makikita nyo dito sa final result niya, meron siyang 1 inch na nakadugtong dito sa rubber. Kapag dinugtungan mo nga, ayan, syempre automatic yung tela natin, dudugtungan din natin. So, hindi ko na nga rin yun na-record. Kasi ako ay nagra-rush na. Marirealize nyo rin yan pag ginawa nyo rin. Kaya ito na siya dun sa video. Yan, makikita nyo may 1 inch yung dugtong doon sa taas. Yung brown lang yung dinugtong ko dun. Kasi matatakpan din naman siya ng details na parang naka-wrap dun sa may ulo. After nga nyan, ito na, gugupitan na natin yung pang-wrap dun sa head niya. Ito yung parang leather na belt. Ayan. Shout out nga pala kay Ja Bounty for making these 3D prints. Ang ganda-ganda. It looks so high quality, di ba? Yan, magpuproceed tayo sa pagdikit. Ito yung ginagamit ko lagi ng pandikit. Sobrang dikit niyan. Mag-ingat lang kayo sa paggamit ito kasi sobrang init nito. Worst na mapaso yung daliri nyo or masira ang inyong project. Kasi once na nadikit na siya, hindi na siya matatanggal. Once placed na ang ating belt, nalagyan ko lang siya ng konting glue sa may bandang gilid para hindi siya mag-slip or umikot. And then, magpuproceed na tayo sa details dun sa may kanyang top. So, as usual, gagawa na naman tayo ng freehand na pattern dun sa mga details niya. Para makatipid tayo sa materials, pwede nyo gayahin tong process na ginawa ko. Gagawin lang natin yung iba-iba niyang details, magkakaiba yung sa harap, sa likod, at saka dun sa magkabilang gilid. Ang ginawa ko nga ay yun muna yung una kong pinattern, hindi ko siya binuo na bilog. Yun muna yung mga inuna ko, yung mga pinaka-base niyang details. Then, saka tayo magugupit ng mga long strips na merong magkaibang kapal. Tapos, sinicure ko lang to lahat ng glue. Hindi ko to tinahi. Basta kailangan maraming glue ang ilagay nyo para hindi siya matanggal agad. Tiyagaan lang mga B, matatapos na tayo. Makikita nyo yung mga strips, diba? Dinudugtong ko na lang siya. Basta ikabit nyo lang ng maayos para hindi makita yung mga gaps. At ito na nga siya, mga B. Ang ganda, diba? Charis! Konti na lang talaga matatapos na ito na. Dito na tayo sa kanyang flower. Hindi ako gumamit dito ng artificial flower kasi hindi ko alam bakit. Bukod sa kulang na ako sa time, hindi ko rin siya nagustuhan kasi parang mapayat siya. Basta yun. So, nagawa na lang ako ng handmade na flower. Dito gumamit ako nung same na fabric na ginamit sa ilalim na fabric. And then, inisprayan lang natin to ng color purple doon sa may bandang tip niya. Tapos nga yun, tatahiin natin yung mga dulo at pagsasama-samahin natin yung 6 petals. Dahil nga malambot tong tela, kailangan natin i-secure yung sa mataas. Lagyan natin ng konting bulk para magmukhang buhay yung flowers natin. Yan. Kailangan nakatayo. Kasi kapag nayaan mo lang siya ng ganyan, mukha siyang lanta. Kaya ito yung technique na ginawa ko. Hindi ko pala na-record yung part nun sa may centerpiece niya. Nilagyan ko siya nung parang beaded. Galing dun sa artificial flower na, alam niyo yung sa mga binyag. Yun, ganun lang yung ginamit ko dun. Dinikit ko lang siya dun sa may gitna. Akala ko na-record ko yun. Tinapat ko pa yung camera, yung pala hindi naman pala naka-play. And then finishing touch yung mga nandun sa may fingers niya ng mga gold bilog. Ayan, ito na ang ating final product ng The Hertas Witch Hats. Sana nagustuhan mo ang ating video for the day at keep following my page dahil may kasunod pa tayong tutorial nitong Herta. Like and follow lang. Salamat sa panonood. Bye!